na sa lahat. Nasa loob. Kinuyog ng mga kabataang yan ang pampaserong jeep habang nasa traffic. Naloko itong mga pasero pang. Umandar na ang jeep pero humabol pa rin ng mga bata. Ang isa sa kanila may ice pick pa. Ice pick pa yung isa. Saan ba yung mga pulis? Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend! Makapal na abo bumalot sa ilang bayan sa Albay kasunod ng pagbuga ng uson ng Bulkang Mayon. Mga pananim nasira, ilang kalabaw at baka nangamatay. Sa sa video, babae bumibili lang ng ulam, binaril sa ulo, patay. Civilian mission ng atin ito koalisyon, binuntutan at pinalibutan ng mga barko ng China papunta sa Pag-asa Island. Buntis, nanganak habang nakasakay sa bangka. Police to the rescue. At Miss Universe Philippines 2026, Bea Milian Windorski, determinadong makuha ang corona. Nabalot ng abo ang ilang bayan ng Albay kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa tindi niyan, halos 30,000 pamilya ang apektado. Live mula sa Ginubatan, Albay, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Galvez. Mon, ano nang update? Ano nang sitwasyon dyan? Jess, kahit saan ka lumingon, talagang balot ng makapal na abo ang malaking bahagi nitong bayan ng Ginubatan sa Albay mula sa nag-aalboroto pa ring Bulkang Mayon. Bukod kasi sa naranasan na makapal na abo na bumagsak kahapon, may panibagong ashfall na naman na nangyari kanina lang umaga. Kita sa drone video ng News 5 ang makapal na abong bumalot sa malaking komunidad sa Ginubatan, Albay. Tila naging disyerto dahil sa iisang kulay na ng mga abong bumagsak dito. Ang lahat kasi ng bubong ng bahay at iba pang gusali, pati na simbahan, tila kinumutan ng abong galing sa nag-aalboroto pa ring Bulkang Mayon. Pati ang mga puno't halaman sa paanan ng bulkan, hindi rin nakaligtas sa ashfall. Kaya ang resulta, apektado ang lahat ng 44 na barangay sa bayan. Katumbas yan ng mahigit 28,000 pamilya o halos 100,000 individual. Grabe kahapon, talagang nag-zero visibility po dito sa bayan namin. And yung ashes, ang kapal, mga nasa 2 inches. Yung may mga respiratory tract infection, syempre, toxic din sa kanila. Yung may asthma, lalo na yung mga sa extreme, yung bata at matanda. Bukod sa Ginubatan, damay rin ng ashfall ang mga bayan ng Kamalig at Uwas, pati na sa Ligao City. Kanina, ilang beses pa rin nagzi-zero visibility sa mga kalsada sa tuwing nadaraanan ng mga motorista mga naipong abo sa daan. Kaya naka-standby na rito ang mga pulis para umalalay sa mga dumaraang sasakyan. Wala na rin pati ng flushing o pagbobomba ng tubig ng Bureau of Fire Protection sa lugar. Habang pinapala naman ng mga kawani ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga abong iniiwasan nilang bumara sa mga kanal. Ang 72 anyos sa Sinanay Guadalupe, walang sinasayang na oras, maalis lang ang abo na naninikit sa kanilang bakuran. Super pagod kasi kailangan mo maglinis, hindi pwedeng bukas o sunod na araw. Lalo pa ito, madulas na kung hindi mo alisin yung putik, madulas, ma-aksidente tayo, mahirap na. Paliwanag ng PHIVOLCS, walang pagsabog na nangyari. Epekto raw ito ng pyroclastic density currents o uson na mabilis at napakainit na agos ng pinagsamang tipak ng bato at iba pang volcanic elements na dumadaos-dos sa dalisdis ng bulkan. Meron pong natipak na isang bahagi ng lava flow na galing sa bandang sa bandang itaas po ng Bulkang Mayon. At ito ay nagdulot ng, habang dumadaos-dos po ito pababa, nagdulot po ito ng pyroclastic density current. Ito yung nakita natin na malaking mass ng abo na kulay usok, na kulay itim kahapon sa bandang ibaba. So, pero wala naman po talagang pagputok na nangyari.
Jess, andito ako ngayon sa may town plaza mismo ng naturang bayan ng Ginubatan kung saan kahit ito hindi nakaligtas sa makapal na abono, kaya naman yung mga residente na pinipilit lumabas muna pansamantala para makabili ng mga makakain, kinakailangan talaga magsuot ng face mask. Napakarami na rin mga fire trucks ang dineploy dito sa lugar para nga makatulong sa ginagawang flushing. Galing yung mga fire trucks sa iba't ibang bayan at lungsod at maging sa probinsya nga dito sa Albay. Sa mga oras na ito, sinasabayan na rin ng malakas na buhos ng ulan itong malaking bahagi naman ng Ginubatan. Ang sabi ng LGU, malaking tulong daw sa kanila itong ulan dahil para ma-flush no, at talagang maalis kahit paano yung mga abo na naipon sa mga bubungan, sa mga kalsada at iba pang bahagi nga ng area. Wag lang daw talagang sobrang lalakas dahil kasunod nito yung pinangangambahan naman nilang lahar. Lalo na dito sa bayan ng Ginubatan na madalas nabibiktima at naapektuhan ng mga nararanasan ngang lahar kapag may mga malakas na pag-ulan. Update lamang sa bulkan ang sinasabi ng FIVOX na nanatili pa rin sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano. Hindi pa daw sumasapat yung mga parameters sa kanilang binabantayan para itaas ito sa Alert Level 4. Pag nagkataon kasi na itaas sa Alert Level 4, malaking problema, talagang challenge ito sa malaking mga LGU o mga lokal na pamahalaan dahil kailangan nilang ilikas ang mas maraming residente na papasok na sa 7-kilometer danger zone. Jess? Mon, balikan ko lang yung sinabi mo kanina tungkol sa update ng FIVOX, pati na rin yung naging pahayag ng FIVOX. Meron ba silang tansya kung magkakaroon pa ng mga karagdagang ashfall dyan sa Albay? Jess, ang sinasabi ng FIVOX, yung ashfall maaari daw maranasan anytime hanggat nakataas pa rin sa Alert Level 3 itong Bulkang Mayon dahil patuloy pa rin na nakakaranas ng mga PDC or Pyroclastic Density Currents o yung tinatawag nga na uson na mabilis na pagdalisdis, dausdos no, ng uson dito nga sa dalisdis ng bulkan na nagdudulot, no, yung pinaka-effect niyan is yung abo na umaangat at talaga ito naman yung babagsak eventually sa mga affected areas na malapit o nasa paligid nitong Bulkang Mayon. So anytime, any day, hanggat nakataas pa rin daw sa Alert Level 3, pwedeng maranasan pa rin yung ganitong klase ng ashfall. Matindi nga lang yung naranasan o naramdaman kahapon hanggang kaninang umaga. Jess? Mon, kinailangan na bang ilikas yung ibang residente dyan sa Ginubatan at kung sakasakali mang ito na nga yung sitwasyon nila, ano ba yung mga kinakailangan ng mga residente dyan? Natanong natin yan kay Mayor Anghoko dito sa bayan ng Ginubatan kung anong update sa mga residente kung kailangan bang ilikas. Ang sagot niya, wala na silang inilikas ng mga residente dahil lahat daw ng 44 na barangay ang meron ng bayan ito talagang affected. So kung maglilikas daw sila ng isang barangay or mga residente sa isang barangay patungo sa ibang barangay, ganun din, affected din talaga ng matinding ashfall yung lahat no, ng bayan. Unlike pag meron daw bagyo, no, yung mga lahar-prone areas, yung kanilang pinaka-inaalis at inililipat naman sa mga higher ground. Pero bukod dito sa Ginubatan, greatly affected din talaga yung bayan naman ng Kamalig. Doon, meron talaga mga kinailangang ilikas sa mas safe na lugar na hindi masyadong naapektuhan ng ashfall. Jess? Naku, iba yung pag-iingat para sa mga kapatid natin dyan sa Albay, pati na rin sa iyo at sa iyong team. Maraming salamat. Nag-uulat live mula sa Albay, Mon Gualvez. Bukod sa mga residente, apektado rin ng ashfall ang mga sakahan. May ilan ngang namatay na mga kalabaw at baka. Nagbabalik, Simon Gualvez. Katakot-takot na abo ang bumalot sa Albay kahapon. Halos tinakpan ito ang kalangitan at tanaw yan sa mga kalsada. Umabot pa nga sa may Kamalig Bypass Road kaya ang ilan sa mga motorista napahinto dahil sa lawak ng sakop ng abo. Si Kenneth Urbano, literal na naparun for his life nang makita ang malapit ang pagbuga ng makapal na usok at abo ng Bulkang Mayon. Nag-snow po bigla dito sa Bicol namin, guys. Sa tindi ng ashfall, halos mag-zero visibility ang bayan ng Kamalig, mistulang nag-snow at namuti ang lugar. Nabalot ng abo ang mga bahay pati na mga nakapark at umaandar na sasakyan. Nagbayanihan naman ng mga residente at tinulungan nilang alisin ang abo sa mga dumaraan sa kalsada. Ganyan din ang naging sitwasyon sa bayan ng Ginubatan kung saan puro abo ang mga bahay at nag-zero visibility rin. Dahil sa tindi ng ashfall, namigay ng face mask sa parehong bayan. Nanawagan din ng LGU na manatili muna sa loob ng bahay dahil sa masamang epekto ng ashfall sa kalusugan. Kabilang sa mga apektado ang mga magsasaka.
Namatay kasi ang ilan sa mga baka at kalabaw dahil sa volcanic ashfall. Nasira rin ang mga pananim at inaalam pa ang lawak ng pinsala. Sa ngayon, nananatiling alert level 3 ang Bulkang Mayon. Ibig sabihin, bawal ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Bawal din ang paglipad ng mga eroplano sa ibabaw ng bulkan. Asahan ang pagguho ng mga bato, pag-agos ng lava, uson at pagdaloy ng lahar. Sa huling monitoring ng PHIVOLCS, 32 volcanic tremors ang naitala simula kahapon. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa iba naman pong balita, kinuyog ng mga bata ang isang jeep na naipit sa traffic sa Las Piñas. Ang isa sa mga bata may bit-bit pang ice pick. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Habang nakahinto sa traffic, pinalibutan ng mga kabataan ng isang jeep sa Alabang Zapote Road sa Las Piñas City. Salita ng mga bata, ang ilan akyat baba sa panggugulo. Nang umandar ang jeep, Naloko itong mga... Yung mga pasero, pangwawa naman yung mga pasero. hinabol pa rin nila ito. Ang isang batang lalaki, Ito may ice pick pa yung isa oh. hindi malinaw kung anong ginagawa ng mga bata sa loob ng jeep. Ayon sa nag-video, may pasaherong nakuhanan ng sapatos. Nasaan ba yung mga pulis? Ang video na yan, viral, lalo't nakakabahala ang inasal ng mga bata. Pinuntahan ng News 5 ang naturang lugar. Dito namin napag-alamang may nag-report na sa naturang insidente. 4 sa mga batang sangkot ang na-rescue. Nasa edad 9, 11 at 14 years old ang mga bata. Taliwas sa video, ayon sa mga pulis, wala namang napaulat na pagnanakaw o pananakit sa mga pasahero. Nantitrip lang daw ang mga bata sa pagsampa sa jeep. Sabi po ng DSWD na itong mga bata ay hinikayat na sumama sa isang grupo doon. Ang sabi po nila ay nag-trip-trip daw sila. Sabi po ay gusto lang nilang sumakay ng jeep papuntang Zapote. Tinanong naman kung bakit may ice pick ang isa sa mga bata. Nang pagkabanggit po sa amin ay may kalaban po yun na Foroyo gang sa may kabilang barangay po. Nasa kustudiyan ng barangay ang 4 na batang nasagip at i-endorso sa mga social worker. Pinaghahanap naman ng ilan pa nilang kasama. Samantala, aminado naman ang magulang ng isa sa mga batang babae sa video na hindi niya ito nababantayan dahil sa pag-aalaga ng mga apo. Mas mainam na raw na mapunta muna siya sa bahay Kalinga para matuto ng leksyon. Kung pinakinggan niya sana, sinabi ko sa kanya, hindi sana ganyan eh. Kailangan niya mag-tislo, kailangan niya tanggapin kasi para matuto siya. Nanawagan naman ng barangay sa mga sakay ng jeep na magpunta sa barangay para maliwanagan kung ano ba talagang nangyari sa loob ng jeep. Doon po sa mga pasahero na nakapanood po ng viral na yon, may pag-ugnayan rin po kayo rito sa amin. Pwede para malaman po namin, makapagsalaysay din po kayo kung ano po talaga naging kaganapan sa loob. Mahigpit na paalala naman ng PNP. Sa mga magulang na yung mga anak ay lumalaya sa kanilang mga tahanan, sana po bantayan natin ang ating mga anak para hindi po sila mapahamak na mapasama sa masamang barkada. Kagaya po ng nangyari na ito na meron pong nag-i-influensya sa kanila na gumawa ng kaguluhan. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa pool sa CCTV, ang pagnanakaw ng 2 akyat bahay sa Quezon City. Ang mga kawatan, 3 beses nagpabalik-balik sa iisang bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Dahan-dahang nag-iikot ang lalaking yan sa loob ng isang bahay sa Barangay Santa Cruz sa Quezon City. Tila may hinahanap habang tinatakpan ang bibig ng kanyang damit. Ilang saglit pa, nakita nito ang CCTV at inilihis ang direksyon ng kamera. Ang sumunod na eksena, may natangay na sila nung umaga, sir. Ang lalaki sa CCTV, isa pala sa mga akyat bahay. Pagdating namin doon, kinordon namin yung area. Nalaman natin, siya may complaint at nandun pa rin yung 2 suspects, nasa loob pa rin. So hindi sila makalabas kasi yung pinasukan nila, yung open na aircon, nalaman natin na doon sila pumasok. Nag-alert daw sa cellphone ng biktima ang panloloob ng mga suspect, kaya agad niya itong itinawag sa mga otoridad.
Sa inisyal na ulat, lumalabas na paulit-ulit umanong naglabas-masok ang mga kawatan sa bahay ng biktima mula alas 3 ng madaling araw hanggang sa mismong oras na nahuli na sila ng mga pulis. Umabot sa 146,700 pesos ang halaga ng natangay ng mga suspect. Na-recover sa kanila ang vacuum, camera, CCTV unit at charger. Nakuha rin ang ibang tools na posibleng ginamit ng mga kawatan sa pagnanakaw. Nang kausapin namin ng mga kawatan, aminado sa pagnanakaw ang isa sa kanila. Nung araw po sir, talagang nadatnan po namin, siraan ito yung pintuan Tapos? Ayun, nakita po bukas po yung pintuan. Nasa kustodiya na ng QCPD Station 2 ang mga suspect na mahaharap sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. 14 na lugar sa bansa ang inaasahang makakaramdam ng danger o delikadong level na damang init ngayong araw. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng pumalo sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Lawag, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan, Itbayat, Batanes, Apari at Tuguegarao City sa Cagayan. Habang 42 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa Naiya, Pasay, Cubi Point, Subic Bay, Olongapo City, Tau, Kamiling at Sangli Point. Gayun din sa Infanta, Quezon, Cuyo, Palawan, Pili, Camarines Sur, Dumangas, Iloilo at sa La Granja sa La Carlota, Negros Occidental. Ingat po mga kapatid, posible po yang magdulot ng heat exhaustion at heat stroke. Samantala, 2 bagyo ang posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Mayo. Sakaling mabuo, tatawagin itong Kaloy at Doming. Naghahanap ba kayo ng bagong matatambayan ngayong tagos sa balat ang init? Sa na-discover naming chill spot, hindi lang pamatid uhaw ang inyong ma-experience dahil pwede rin kayong makipaglaro sa kanilang mga alagang cats. Kung saan yan, alamin sa Frontline Report ni Mondi Lopez. Kaway-kaway sa mga inis sa init ng panahon. Kung sawa na kayo sa lagkit at pawis, dito muna tayo sa indoor tambayan. May palamig, may matamis, at may bonus pa. Mga cute na mingming. Si Hana at mga klase niya, aliw na aliw sa pakikipagkulitan kay Yempao, isang British long hair. They're very cute and they're the best. So ito, si Yembao. Yembao, maglalaro tayo. Mawala siya sa mood, di ba? Tagal ko na hindi nakahawak ng pusa. Kasi nagulay na kami ng extra-death. Ito. Yembao. Ayaw ka na. So ako na maglalaro. Kita? Mukhang choosy sa kalaro kasi mas bet niya si Kuya Newton, isang delivery rider. Ay grabe, may favoritism. Napakabait niya. Matunaw rin sa akin. Kasi yan Pao, may hugot din. Iniwan noon sa opisina pero ngayon kinupkop at inalagaan ng may-ari ng cafe. Shoutout kay Miss Lulu na camera shy. Say hello to Jinbao, isang British short hair naman. Mata pa lang niya, instant good vibes na. Pero minsan mahihain din siya. At pag nag-warm up na, ay naku, lambing overload na yan. Ayon sa pag-aaral, ang pakikipag-interact sa pets nakakapagpababa ng stress at anxiety. Kaya hindi lang sila cute, therapy din talaga. From init to meow, lamig real quick. Mondi Lopez, News 5. Susunod, babaeng bumibili lang sa tindahan, malapit ang binaril sa ulo. Tulay sa Ilocos Sur, bumigay dahil sa truck na sobra-sobra ang bigat. At kilalanin ang bagong Miss Universe Philippines na si Bea Windorski. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
Sa pool sa CCTV, ang pamamaril sa ulo ng isang lalaki sa Cotabato. Ang biktima, buwibili lang ng ulam nang mangyari ang insidente. Narito po ang report. Sa kuha ng CCTV na to sa Pigkawayan, Cotabato, makikita ang babaeng yan na bumibili sa isang tindahan habang papalapit naman ang isang lalaki. Nang biglang, humandusay ang babae matapos barilin ng malapitan sa ulo. Ang mga nakakita, nagsipulasan. Agad namang tumakas ang lalaki. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang dalawang motorsiklo na humaharurot palayo sa pinangyarihan. Patay ang 44 na taong gulang na biktima na si Marivic Pabon. Base sa investigasyon, kauuwi lang ng biktima sa kanilang boarding house at naisipang lumabas para bumili ng pagkain. Doon na raw siya sinundan ng mga salarin. Agad nagsagawa ng hot pursuit ang pulisya habang nakaalerto na rin ng mga checkpoint sa lugar. Inaalam pa ang motibo at pagkakakilanlan ng mga salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, sa Eileen de la Cruz, News 5. Pananagutin ng DPWH ang operator ng truck sa gumuhong Dieter Bridge kahapon sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Pinilit daw kasi ng driver ng truck na may bigat na 20 tons ang pagdaan sa tulay kahit may weight limit lamang itong 5 tons. Bukod sa driver at kasama nitong pahinante, sugatan din ang isang driver ng motorsiklo na nadamay sa aksidente. Ayon sa DPWH, bumuo na ng alternatibong daanan sa lugar na may 20-ton weight capacity. Tagumpay ang ika-4 na civilian mission ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea. Yan ay kahit pa ilang beses silang binuntutan ng Chinese Coast Guard bago makarating sa isla. Mula sa Pag-asa Island sa Palawan, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Arles de los Santos. So, 0.5 nautical miles ang distance dito sa Pag-asa Island. Hindi na kami makapangisla doon kasi papunta pa lang kami doon ay ginablock na nila kami. Yan ang hinaing ng mangingisdang si Larry na taga Pag-asa Island. Kasabay daw kasi ng krisis sa langis. Doble perwisyo ang patuloy na pananaboy sa kanila sa laot ng China. Sa kabila niya, bahagyang naibsan ang kanyang pasakit nang may dumating na tulong sa kanilang isla. Eksaktong alas 8 ng gabi nitong Sabado, matagumpay na nakarating ang Atin Ito Coalition sa Pag-asa Island sa Palawan. Ito ang unang civilian mission na nakatapak sa mismong kalupaan ng isa sa 9 na teritoryong hawak ng Pilipinas sa Kalayaan Group of Islands. Pero hindi naging madali ang misyon. Bago ang tagumpay, binuntutan, pinalibutan at 3 beses pang niradyohan ng China Coast Guard ang MV Kapitan Felix Oka. Your voice is in the waters under the jurisdiction of China. Please report your intention and not move. Pero hindi naging hadlang para makarating sa Pag-asa ang barko. Pagkagat ng bukang liwayway ngayong linggo, nangahas ang Atin Ito Coalition. We're happy to report that we have just successfully planted a Philippine flag and an Atin Ito flag at Pag-asa K1, also known as Sandy K1, at 6 a.m. this morning. Isa sa mga nanguna, si Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula. Para sa grupo, isa itong mapayapa pero matapang na simbolo ng kanilang pagtutol sa agresyon ng China. Ang West Philippine Sea ay tunay ng atin. At dapat ay malaya po tayong nakakapunta dito. Sa katunayan, ginawa yan ng Atin Ito Coalition sa kabila ng matinding presensya ng Chinese vessels na abot-tanaw sa hindi kalayuan. Samantala, may kasiyahan namang idinaos sa mismong munisipalidad. Hudyat raw ito ng ika-4 na West Philippine Sea Festival. This meaningful celebration is more than just a festival. It is a proud expression of our identity as people whose lives, culture, and future are deeply connected to the sea. Dito na rin ipinamahagi ng Atin Ito Coalition ang mga donasyong bigas, school supplies at gasolina sa mga mangingisda sa Isla Pag-asa. Meron ding medical mission kasama ang volunteer doctors. Sa gitna ng kasiyahan, nanindigan ang mga residente ng munisipalidad. Giit ni Mayor Beltzazar Alindogan, hindi nila kailanman ipamimigay o isusuko ang isla.
Wala ni sa panaginip, sa iniisip, hindi po pumasok sa isipan namin na i-give up ito. Mayroon tayong soberenya dito, mayroon tayong effective occupation, matagal na. Pinuri naman ng Armed Forces ang matagumpay na pagdating ng atin ito coalition sa Pag-asa Island. Hindi lamang daw ito isang simpleng simbolo, kundi isang makapangyarihang pagpapahayag ng ating karapatan sa sarili nating teritoryo. Bukod sa naitalang kasaysayan bilang pinakaunang civilian mission na umabot sa isla ng Pag-asa, pagpapakita rin daw ito ng hindi matitinag na diwan ng pagka-Pilipino at pagpapahalaga sa soberanya ng Pilipinas sa kabila ng patuloy na agresyon ng China. Mga kapatid, mula rito sa Municipality of Kalayaan sa Isla ng Pag-asa, Mobile Journal Arles de los Santos, News 5. Kasunod ng matagumpay na civilian mission sa Pag-asa Island, 4 na Chinese research vessels naman ang natiktikan ng Coast Guard na illegal na nag-ooperate sa ating teritoryo. Isa na raw dyan ang makabagong deep sea survey vessel ng China na nakita malapit sa Rizal, Palawan. May 2 ring umaaligid sa Itbayat, Batanes, isang nasa ilalim ng dagat at isang water plane. Namataan din malapit sa Bolinao, Pangasinan ang tinatawag na Zuhaeyan. Ito ang pinakaunang intelligent drone mothership sa mundo na kayang magkontrol ng 50 research vehicles. Sabi ng PCG, nag-deploy na sila ng mga eroplano at barko para itaboy at masawata ang operasyon ng naturang mga barko ng China. Patuloy din daw nilang imomonitor ang galaw ng mga barko alinsunod sa ating batas at sa international maritime law. May bago ng Miss Universe ang Pilipinas. Nasungkit ni Miss La Union, Bea Milan Windorski, ang corona bilang 2026 Miss Universe Philippines. Miss Universe Philippines 2026 is... Miss La Union! Opening pa lang, pasabog na agad ang production number ng 50 kandidata with their Deep Blue Ensemble. Rampa kung rampa naman ang top 30 candidates sa swimsuit round. At syempre, poise and elegance naman ang atake ng top 15 delegates sa evening gown portion. Sa question and answer, nagpasiklapan ang 7 kandidatang nanaig sa kompetisyon. Pero bago koronahan ang bagong reyna, rumampa muna sa huling pagkakataon as reigning Miss Universe Philippines ang pambansang manika na si Atisa Manalo. Sa huli, nasungkit ng 23-year-old Filipino-American human rights activist ang corona. Si Bea ang sasabak para iuwi ang ating 5th crown sa 75th Miss Universe pageant sa Puerto Rico sa November. May paliwanag naman si Bea kung bakit tila na-surprise siya nang tawagin siya bilang winner. I was zoning out talaga because I just was so I didn't want to believe it was true because I don't want to set myself up for disappointment. I'm very driven to bring back the 5th crown to the Philippines because I believe we're going through so much right now and we deserve a win. So this crown would not just be for me, it would be for every Filipino within our country and beyond our borders. Susunod, buntis nanganak sa bangka. Police to the rescue. At ang init, halo-halo kayo dyan o, 12 litro, G? Huwag po kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Sa gitna ng biyahe sakay ng bangka, inabot ng panganganak ang isang buntis. Mabuti na lang ang pulis sa lugar to the rescue. Narito ang Frontline Report. Dali-daling narespondihan ng pulis na yan ang isang pasaherong nanganak habang sakay ng motorbangka sa Barangay Bilbao sa Rapu-Rapu, Albay. Nakatakda lang sanang magpa-check up ang ginang pero inabot na ng panganganak sa laot. Habang po nag-duty kami, may pumunta po dito na tricycle, nagsundo po kasi meron daw po
nanganak sa bangka. Pero pagdating ng mga otoridad sa lugar, nakalabas na pala si baby. Pagpunta po namin doon, hindi po umiiyak yung bata. Kaya po nung sa video po, kaya narinig po na, good cry. Si Police Corporal Rachel Dondonilla, isa rin palang lisensyadong nurse. Siya na mismo ang pumutol ng umbilical cord o pusod ng baby para hindi mahirapang pang makagalaw ang ina. Nanibago pa nga raw si Rachel at kinabahan ng tulungan ng mag-ina. Masyadong matagal na kaya, ma'am, nung nakapag-hospital settings ako. Kaya parang nung on the spot po, nung pangyayaring yan, syempre may kaba po kasi baka magkamali po. Syempre life po yung i-handle natin, lalo na po kasi baby. Matapos ang matagumpay na pagpapanganak, binalikan at kinumusta ng police nurse na si Rachel ang baby boy at ang nanay nito. Ay ngayon, ma'am, binisita po namin doon. Ma'am, as of the moment, nag-antibiotic po yung baby and hindi pa po nila maano kung kailan po sila lalabas. Pero okay naman po. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. Eto naman mga kapatid, pampalamig ba kamo ang hanap nyo? Sa San Pedro, Laguna, may giant na overloaded pa na halo-halo. Sure na sure po, nalalamigin ang buong pamilya. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Sobrang init sa Manila, hindi ka ba nanlalagkit? Grabe ang init! Ako din! Pilipinas ano na? Kaya pa ba ng halo-halo? Baka may halo-halo kayo dyan. Halo-halo ba kamo? Dito sa San Pedro, Laguna, hindi small, hindi medium, hindi large, kundi giant halo-halo ang patok ngayong summer. Tingnan natin. Kanya-kanyang palamig nga naman talaga. Ayon sa Pag-asa, matapos ang amihan noong Marso, unti-unting tumaas ang heat index sa bansa. Pumalo na nga sa 45 degrees Celsius sa Iloilo at 42 degrees Celsius sa Metro Manila. Delikado ito at maaaring magdulot ng heat stroke. Ang owner ng Angela's Halo-Halo Overload na si John Matthew Matibag, nag-imbento na nga ng sariling twist sa paboritong Filipino dessert. Dito sa San Pedro po, medyo hindi pa kami nasatisfy sa flavors ng mga halo-halo, ganun. Kaya nag-try po kami gumawa and nag-explore po kami, and doon po namin nasimulan yung may twist siya na leche flan on top, and yung ice niya, ma'am, hindi siya typical na ice na yung yelo lang. 2020 nang magsimula ang kanilang negosyo online at dahil madalas maghanap ang mga tao ng pangmaramihan, naisip ko po bakit hindi natin i-try magkaroon ng halo-halo na isang ganyan na bakit na halo-halo na good for 30 to 50 persons. And doon po namin na-create si Giant Halo-Halo Overload. Ang Giant Halo-Halo Overload ay available na mula sa 1 litro sa halagang 199 pesos hanggang sa pinakamalaki nilang 12 liters sa halagang 1,999 pesos. Si Mami Faye, hands-on sa paggabay at sa pagpapanatili ng recipe na kanilang nasimulan. So kailangan lagyan natin siya ng ube, ganyan. Bukod sa napakaraming servings, ano nga ba talaga ang sikreto? Yung proseso ng paggawa namin ng shave ice, talagang niluluto pa siya kasi yun yung part ng pagmamahal talaga ng sa produkto, sa brand na kailangan mo magsakripisyo para makagawa ka ng masarap. What's up mga kabatok? Isang pinakamalaking Gabalde Giant Halo-Halo na nag-iisa lang sa buong Pilipinas. Para sa isang food trip na hindi lang basta busog, kundi pang Guinness Book of World Records. Grabe, nagbabalik na nga ang dinarayo at pinipilahang Giant Halo-Halo. Viral din ngayon online ang Giant Halo-Halo. Dahil nag-viral po siya. Umabot po siya overall views ng mga 15 million views. Dahil patok at in-demand ito, 3:00 pa lang. Sold out na nga. Pero teka, bago maubusan. Tikman na po natin ang Angela's Giant Halo-Halo Overload. Ayan o, pinong-pino mga kapatid o. Si Ralph, balikbayan. Pinaka-namimiss daw niya ang halo-halo. Madami siyang sangkap. Really worth it. Kung madami kang tao or madami kang pamilya na pwede mong pagsalasaluhan niya. Naubos ko na yung isang baso. Hindi ko alam kung ilang baso pang kakainin ko dyan mamaya. Bukas ang Angela's Giant Halo-Halo Overload mula 10 a.m. hanggang 10 p.m. Bea de Guzman, News 5. Susunod, lalaki sa India, muntik lapain ng leopard. Tuloy-tuloy ang balitan sa Frontline Pilipinas Weekend.
Sa kapapasok lang na balita, may nag-jet ski na sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Pinangunahan niya ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula sa kasagsagan niya ng civilian mission ng Atin Ito Coalition sa Pag-asa Island kanina. Pagpapakita raw ito ng paninindigan para sa bansa. Dagdag pa ng kongresista dahil taga Mindanao aniya ang unang nangako ng jet ski ride sa West Philippine Sea, taga Mindanao rin ang gagawa nito. Kung matatandaan, nangako si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-jet ski sa West Philippine Sea pero hindi niya ito nagawa. Military wife era is over na para sa fans ni NCT Jaehyun dahil officially discharged na ang K-pop idol. Winelcome ng fans ni Jaehyun sa labas ng military base. Kabilang sa sumalubong sa kanya ang ka-member na si Jungwoo. Si Jaehyun ang pangalawang NCT member na nakakumpleto ng mandatory military service kasunod ng kanyang leader na si Taeyong. November 4, 2024 nang pumasok sa military si Jaehyun. Susunod, iba't ibang OPM favorites nagsama-sama sa Aurora Music Festival. At sa ating happy weekend, summer getaway sa La Union. Ano? Tara! Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Nakapag-Aurora na ba ang lahat? Nagsama-sama ang ilang OPM faves sa ika-5 taon ng Aurora Music Festival sa Clark, Pampanga. Fans ang nakisaya sa tugtugan at kantahan with the most influential Pinoy music acts. Headliner dyan ang P-Pop Kings SB19 at punk rock band na Four of Spades. Nakisenti rin sa Aurora Stage ang rock band na December Avenue sa kanilang hit single na Saksi ang Langit. Present din ang rising P-Pop star na Sonara sa kanilang second grand introduction bilang first girl group ng 1Z Entertainment. Hindi naman naka-attend si pop star royalty Sara Geronimo dahil sa health reasons. Mamayang gabi, magpapatuloy ang Day 2 ng festival with Sex Bomb, parokya ni Edgar at Kichi Nadal. O ito, Andre, Nikki, bilang ramdam na natin yung init. Ano? Kayo bang dalawa nakapagdagat na kayo this year? This year, yes. Ako hindi pa, kami hindi pa. Plano namin, sama si Booker, dapat yung La Union, yung kapatid day. Yes. Kaya lang wala, nandito tayo. So maghanap kami ng dog-friendly na lugar, na beach or resort, pati dahil sa nalalapit ko ng 21st birthday. So 21st? Yeah. Oo. Pati 22, kung gusto mo. Pinalampas na nga lang eh. Ikaw. Hindi, nakapagdagat na ako this year. Late last year, Ito pa ba? saka itong mga bandang January sa Zambales. Oo pala, yung Ikaw? kasama ka, di ba? Ako, Mga LU kaibigan din, ko. para naman sa secret engagement ng friend ko. Ayun. Nainatanong ho natin yan kasi ngayon tag-init. Perfect destination. Yan, ang nabanggit La nga ng Union. lahat, di ba? Pero alam niyo bang bukod sa swimming at surfing, patok din doon ang paragliding. Silipin natin yan kasama ng ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Summer feels? Elyo tayo agad-agad. Lakad-lakad sa malambot na buhangin with lovey-dovey, double-cuds at good vibes. At hindi lang tawang nag-enjoy. Kahit si Doggy, beach mode on din. 40 degrees Celsius man ang heat index dito. Red ang ating mga kapatid surfers sa surfing capital of the North. Alon dito, alon doon. Enjoy na enjoy sila sa hataw ng waves. Pero kung hanap mo naman ay ibang level na adventure, patok dito ang powered paragliding. Ito yung air sport na lilipad ka gamit ang paraglider na may engine. Dito, tatakbo ka muna hanggang sa umangat ka sa hangin. Kaya before take-off, safety first muna. Sign ng waiver, suot ng helmet, harness at syempre, safety briefing. Ready na nga si Reka na galing pa ng Hungary.
Parang hirap na. Kinakabahan ako, pero let's see. Pero mahangin dito, mga kapatid. Kaya naman, tingnan natin kung kakayanin yung unang attempt na makapagpalipad sila. Go, Record. For beginners, 10 to 15 minutes sa ere kasamang pilot. Ito namang si Susan, galing pa raw ng vegan para matry ang powered paragliding. Ano pong nararamdaman niyo? Oops! Failed takeoff muna. Kinulang sa takbo si Susan. Pero sa nangyari kanina, mukha talagang it's a sign. Hindi natin gagawin, di ba? Teka, habang tumatagal, lumalakas ang hangin. At pag sobrang hangin, delikado sa powered paragliding. Hindi lang ako nakatry. Safety tayo mga kapatid. Dimples Romana. Hindi na natin tataray yung paraglide kasi may Dimples Romana naman. Ito yung pinakabago at saka pinaka-exciting na adventure ngayon dito sa La Union, San Juan. At kung hindi mo bet ang palipad-lipad, pwede ka pa rin mag-chill sa mga resort near the beach, swimming, walking, picture-picture, at enjoy lang sa view. Happy weekend mga kapatid! Mondi Lopez, News 5! Nakakagulat at hindi natin nakita ang chest hair. Oo. No? Hindi kasi lagi natin nakikita. Pati sa For the Guys namin. Napakatuwa, hindi ko nakita. Sumakay ba si Mondi? Parang hindi. Parang hindi ko nakita. Teka lang, Mondi. Baka naman kasi hindi niya pa i-video ng Sumakay na. Sumakay ba? Parang hindi ko napansin. Mondi, parang may Hindi, Kaya ni Mondi. nabudol mo kami doon, Mondi. Nabudol mo kami doon, ha? Paano kami ma-e-engganyo niyan, Mondi? Ano ba yan? Kwento-kwento lang. Sa susunod, Mondi, Ayan. bumawi ka at paragliding ka, ha? Wala kang kasama dapat. At dapat kita yung ano mo. Dapat may malinaw na video. Oo. Kahit iba man lang ang may Wag na, hawak. Nikki. Kahit blurred, okay lang. Wag na. Kahit pixelated. Yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.